So hello mga Kulitshop, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ayan, andito na naman tayo sa Sitio Ragatan, Bangkot, Indang, Cavite, no? At ngayon lang ulit kami nakabalik. After ilang weeks, ayan. So kung mapapansin nyo, malaki na yung pinagbago dito. Medyo natutuyo-tuyo na yung mga punong kahoy. At yung banda doon, nakawayan, medyo nawawala-wala na yung mga dahon-dahon, ano. At tuyo na rin yung mga damo dito. Sign na talagang papalapit na yung tag-araw. For today, na-miss nyo ba yung mga vlogs ko, guys? Dahil medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog regarding doon sa sasakyan natin. At dahil nga wala na tayo ma-vlog, and then this past few weeks may mga medyo naging busy tayo. Nagkaroon kami ng counting problema sa buhay, ano. Ayan. So anyway, eto na naman tayo, at dahil wala tayo ma-vlog pero gagawa tayo ng content ngayon wherein maglilinis tayo ng sasakyan as well as yung tambucho natin. Dahil as far as I know, medyo mga 1 year na rin tayong hindi nakakapaglinis ng tambucho, no? At doon sa mga bago natin subscriber, kung hindi nyo po napapanood yung aking detailed na paglinis ng tambucho noon, ito po ang ating guide para sa paglilinis natin ng tambucho. Pero iba po sa ginawa po nating procedure dati, meron na tayong gagamitin na power sprayer. At ang gagamitin natin, ito, ilang liters lang ng tubig. At ito nga po si Shane, ready na rin sa pagbabike. Ayan, so gustong gusto kasi magbike na naman, ano. At kung mapapansin nyo nga, guys, medyo lumaki na nga siya, no, compared sa dati nating mga vlogs na kasama siya, totoy na totoy pa. Ano yan, sabi ang tinuturo mo. So hindi ko dala, guys, yung isa kong bike dahil kanina meron kaming pinuntahan at sama ko yung nanay at tatay ko. Hindi kasya yung bike ko, kaya yung bike na lang ni Shane yung nadala natin. At yung asawa ko, ayun, sa loob, sa kabilang part ng sasakyan, naglilinis naman ng loob ng sasakyan, no. Dahil ito, minsan na lang natin, guys, malinis dahil sa araw-araw na natin gamit sa school, sa pagpasok natin. Kaya yun. Alright, so unahin ko muna yung tambucho, guys, dahil sobrang carbon na talaga yung tambucho natin. Kaya ito yung gamit natin, yung power sprayer natin, at itong mga tubig at yung sabon. Ayan. So ito, nilagyan ko na ng kaunting sabon itong tubig, kakalog-kalugin natin. Dadagdagan ko pa ng kaunting sabon, para pang panghugas natin mamaya. So ayan, maglalagay lang tayo ng sabon, guys, sa tubig, at para ito yung panghugas natin, So iba na yung gamit natin, mahiti na sabon. Kalug-kalugin lang natin para maghalo yung sabon at tubig. Galon na may tubig, at kinalog-kalog na natin. So gagamitin natin yung ating power sprayer. So may improvement tayo sa paglilinis ngayon, naka power sprayer na tayo. Unlike po dati na naka hose tayo, na binubuhos ko yung tubig at saka yung sabon dun sa hose, Alright, so bago po natin simulan yung paglilinis ng ating tambucho, shoutout po muna kay Sir Jesse Madriaga. Ayun, nagpapa-shoutout si Sir. Kumusta kayo dyan sa US? Sana masaya ka dyan sa US, Ayan. So eto, gagamitin natin yung power sprayer natin, guys. So i-assemble lang natin itong power sprayer natin para sa paggamit natin mamaya, So guys, dito kahit summer na, maganda pa rin yung klima, mahangin pa rin kahit na medyo mararamdaman mo na yung init ng lugar. Ito, guys, and then ayun. Ito rin yung kagandahan ng battery type na power sprayer. Kahit saan tayo magpunta ay magagamit natin itong power sprayer natin. So tara, samahan nyo ako maglinis, guys, ng tambucho. So ang gagawin lang natin, ilulubog lang natin to. Ayan, may sabon na siya.
So makikita nyo na tatanggal-tanggal na yung mga dudumi at mga maitim. Medyo iwas-iwas lang tayo sa talsik ng tubig kasi medyo maitim talaga to. Yan. So, ang laki ng pagkakaitim niya, no? So, ang problema ko lang, paano kung may papasok doon sa loob? Tubig na may sabon, ano? So, ang goal kasi natin, may pasok natin doon sa chamber ng ating pinakatambucho tulad dati. Kaya lang, medyo maiksi ang ating power sprayer. So, titry na natin kung baka kasakali, pag sinalpak natin sa loob, so hindi kasya sa loob ng chamber natin yung dulo. Ayan, so labas lang labas lang halos ang ating malilinis na tambucho dito. Sayang. Kita nyo naman yung dumi na lumalabas dyan, no? Ayan. So ito, labas pa lang yan. Paano pa kaya sa loob? Ano guys? Dapat pala nadala na rin natin yung hose. So ayun guys, medyo magkakaproblema tayo dahil hindi natin malinis ng maayos yung tambucho natin dahil nga hindi may pasok yung ating power sprayer dun sa loob, ano, hindi makapasok yung tubig dun sa loob, yung may sabon, ano. Kaya mangyayari, ito lang muna nasa labas ng malilinis natin. So linisin natin kung ano lang yung malilinis natin dito. Ayan. So kita nyo naman yung tuka ng tambucho natin. So doon sa mga iba na gusto talaga na makapaglinis ng tambucho nila, ayun, panoorin nyo na lang po yung aking video or yung aking content na Labatiba ni Crosswind. Ayun po yung title, ano. Nandun po yung ating full video kung paano ko ginawa yung paglilinis ng ating tambucho. So anyway, eto naman na kahit paano nalilinis natin yung tambucho natin. Yun nga lang, hindi yung lahat ng daanan ng ating exhaust, ano. Ayan, so kahit paano naman malilinis naman natin. So ayan, hanggang dyan lang siguro yung mararating ng tubig natin kasi hindi naman siya makataas. Kung mapapansin nyo nga guys, dun sa ating chamber, medyo mataas yung nandito, hindi na aabot yung tubig dyan hanggang dun sa paliko. Dapat ang hose natin, may susok-sok natin galing dito hanggang doon para makapasok doon sa mismong chamber natin yung tubig, ano, ayan, na may sabon para malinis lahat. So ito, isa to sa mga way kung bakit may umuusok-usok yung sa tambucho natin, ano. At minsan dahil sa paglilinis natin ng tambucho nawawala yung usok. Ayan. So wag agad tayong mag-resort doon sa magpapa-overhaul. Ayan. Ito muna, mga basic tips lang muna tayo na hindi naman kailangan ng laking gastos agad. Ayan. So sa mga simple na ways na ganito, nawawala-wala yung ibang usok sa tambucho natin, ano? Ayan. Yung nilinis natin, ayan, may mga lumalabas-labas pa mga carbon-carbon. So yan yung mga usok na itim. Pag tayo ay nagre-revolusyon o nag-high RPM, yan yung lumalabas. Marami pa kasi yan sa loob, lalo-lalo na pag hindi natin nalilinis yung ating tambucho, marami yan sa loob, nagkakarbon talaga. So isa sa mga reason kung bakit umuusok ang tambucho natin, ang akala natin is for overhaul na, o kaya naman may sira sa system natin, yung pala naman tambucho lang yung ating problema. So guys, check nyo, wala na masyadong usok yan, no? So hindi pa natin na lilinis lahat ng buong tambucho. May usok-usok siya, paitim-itim na konti, pero dala lang ng carbon sa loob, no? Hindi pa natin natatapos kasi yung paglilinis sa kanya, pero ang laki ng kanyang pinagbago sa usok, ano? Di ba? Walang kausok-usok. Sige, tapakan mo nga na isa pa. 4,000.
So hindi pa natin masyadong nalilinis ang tambucho niyan. So what more pa pagka natapos natin linisin yung buong. Siguro hanggang dito na lang yung video natin at wala naman tayong magagawa ng iba pa dito sa tambucho natin dahil hindi natin nga mahuhugasan na ang buong buo. Alright, so sana kahit paano ay may niambag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!